Praise God. So, the topic tayo kabsat kahit napauluan. O kung na ito, three principles. So, ada tayo pa lang dito yung makungkunang continuation tayo sa tinatawag na about giving mga kapatid. So, meron po tayo dito tinatawag na three principles. So, the teaching of 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2 provides us with three principles about giving in the New Testament. So, ano ba ito mga kapatid na nakasulat sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2? So, basahin ko sa inyo mga kapatid. O kung meron kayong Biblia mga kapatid, makipagbuklat po kayo sa akin. So, according dito mga kapatid sa 1 Corinthians chapter 16 verse 1 and 2, now, concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store as gold, or as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. So sabi dito mga kapatid na concerning daw mga kapatid sa ating mga koleksyon o sa pagbibigay o sa ating mga tinatawag na offerings o sa kung ano-ano mga bagay na ating mga pinag-iipunan sa loob ng church, mga kapatid, ay sinasabi rito, now concerning the collection for the saints, sa atin, mga saints. Hindi doon sa mga santo-santo mga kapatid yung mga saint dyan. Tumutukoy ito mga kapatid sa atin, saints. Kasi merong iba mga kapatid, nagiging saints sila pagpatay na. Diba? Parang dun sa mga kapatid, kampo santo. Kampo ng mga santo. Di ba? So, saka lang sila naging saint nung patay na sila. Pero sa totoo mga kapatid, tayo po yung tunay na mga saints. Mga buhay. Sabi nga nung isang naalala ko tuloy mga kapatid, meron akong kaibigan na mga ngaral. Sabi niya mga kapatid, hindi daw dapat tawaging kampo santo yan. Yung sementeryo, dito sa atin, hindi daw dapat tawagin Kampo Santo. Kasi sabi niya, hindi naman lahat ng namatay dyan ay mga santo. Nandyan yung mga adik, nandyan yung mga killer, nandyan yung mga sabi niya mga... Kaya dapat huwag tawagin Kampo Santo. Kundi, kampo ng mga patay. Kampot natay. Lang ako dumahawa dito. Kasi nga, nagiging santo sila nung patay na. But, ang tinutukoy dito mga kawal, tayo pong mga buhay. So, now concerning the collection for the saints. As I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. Sabi naman, inutos niya man ito sa mga Galatia, pero dapat din daw nating gawin. So, dito po tayo sa Korinto mga kapatid, binabasa natin sa Korinto. So, dapat din natin gawin. So, ibig sabihin meron pong mga collection na dapat daw na ibinibigay natin mga kapatid. I have given order to the churches, so do ye, sabi mga kapatid. Upon the first day, so bago natin talakayin naman, ano ba yung mga koleksyon sa atin? Amen. Magsabi nga kayo mga kapatid, ano pa ba yung mga giving parts natin? Gaya ng Project Hagay mga kapatid. Faith Promise, sa First Fruit, sa SOC, sa Tithes. Marami di ba mga kapatid? Sobrang dami. But, it's our part. No? Meron tayong tinatawag na part ng mga kabataan, part ng mga tatay, part ng mga nanay. Yan po yung tinatawag natin na collection. So, sino pong gagamit niyan? Kaya bakit nagkakaroon po tayo ng mga ganyang mga part
No? So, gusto mo na munang ipaliwanag sa inyo mga kapatid kung bakit meron tayong offering para sa mga naka-indicate sa mga tatay, meron tayong offering naka-indicate para sa mga nanay, at meron tayong offering naka-indicate para sa mga kabataan, sa mga children, at sa mga tinatawag natin na mga departmental. Gaya ng tinatawag natin na yung sinasabi nyo kanina na Faith Promise o kaya Project Hagay, nasa ano po yan mga World Mission Department, di ba? Yung tinatawag natin na SOC, Save Our Children, nasa part po yan ng Sunday School. So bakit meron tayong mga ganong mga bagay mga kapatid? Para po, meron po talagang panghuhugutan ng bawat departmental. Amen ba? Amen ba? Amen. So para meron po panghugutan ng bawat department na hindi po tayo huhugot dun sa isa lang. Kasi nga meron tayong tinatawag na love offering, meron tayong tinatawag na church offering, para saan naman po yun mga yon? Di ba? Para po mga kapatid, hindi na po tayo, kunwari, may pangangailangan ng tatay, hindi na po siya huhugot doon sa church offering. Para yung sa church offering mga kapatid, naka-indicate na lang po yan for the beautification of the church. Amen. Di ba? Meron po tayong tinatawag na love offering mga kapatid, para naman po yung mga kapatid sa mga kinakailangan nating paggastos ang iba, gaya ng kuryente, gaya ng pagbibigay natin ng support sa mga death ministers natin, mga ganun mga bagay mga. At meron po yung tinatawag na, di ba meron tayong mga gawain ng mga tatay. So kung lahat na lang mga ay kukunin natin doon sa love offering as a church offering, wala na po tayong may pupundar sa mga dapat natin na pundaran para sa local church natin. So kaya meron tayong tinatawag na AMD department o yung tinatawag na Men's Portion for Christ. Para meron po tayo panghugutan kung meron mga tatay na pangangailangan. At meron din po tayo tinatawag na sa mga nanay, yung HOR ninyo. Diba? Yung HOR naman po mga kapatid, para meron kayong panghugutan kung meron kayong mga gatherings. Kunwari mga kadyat, dadalo kayo sa mga conferences, dadalo kayo sa mga sectional conference niyo, sa interchurch ninyo, mga nanay, kung able naman yung pundo ninyo, bakit hindi kayo humugot doon? Ng pangtulong sa inyong pangkain, o kaya pang pamasahe, o pang registration. Kaya meron po tayong mga tinatawag. Kaya dito po mga kapatid, sa New Testament, ay tinatawag na meron tayong mga collection. So, sino po mahawak niyan? Diba? Kaya nga mga kapatid, kung may mga leader na po tayo sa church, hawak niyan yung mga leader. Amen ba? So, naipapaliwanag ko pang maigi sa inyo mga kapatid, yung tinutukoy dito, na no concerning the collection for the saints. Kasi para sa atin din ito. Diba? At yung iba nga mga kapatid, mga ibang church, ang naalala ko, meron pa silang calamity fund. Diba? Pag dumarating yung bagyo, dumarating yung lindol, o kaya mga trahedyang hindi inaasahan mga kapatid, meron silang panghuhugutan. Kaya nga yung ibang mga kapatid, meron po silang naibibigay dun sa mga kanilang mga kapatiran. Gaya nung pandemic mga kapatid, meron mga ibang church na nakapagbigay ng mga groceries sa mga kapatiran. Sa atin, hindi natin nagawa yon dahil wala naman po tayong calamity fund. So, parang gano'n siya mga kapatid. Then, yun po mga kapatid, tinatawag na collection. At minsan mga kapatid, meron din po yung tinatawag na death aid natin. Death aid. Yun, tulong. Di ba mga kapatid? Dahil tayo, wala pa tayong mga pundo, so pag tumutulong po tayo sa iba, ay minsan, ginagamit ko yung sariling bulsa. Diba? Kasi wala naman tayong pundo. At hindi naman talakalakyan yun na itutulong din natin. At kung ini-invite naman tayo mga kapatid doon na mangaral, sa mga funeral service mga kapatid, nagpapalabo rin talaga ako doon. Diba? Pero, hindi po pupunta yun sa church.
pupunta yon doon sa namatayan. Iniiwan po natin lahat doon, wala tayong inuuwi mga kapatid. So yan po yung ginagawa natin. Kasi nga wala pa tayong kalakihang pundo. Pero maganda rin na sanahin natin yung ganun mga kapatid, magpapalabupi rin doon sa mga pataya, sa mga funeral service. Kasi nga malaking tulong yun sa mga naulila. Kung malaki talaga yung nalilikom doon, malaking tulong yun sa kanila mga kapatid. At least tayo, nagiging blessing tayo sa kanila. Not only the Word of God, and also the financial matters. So yun po mga kapatid na isasama-sama ko lang yung mga kapatid. Pero dito po tayo sa, naipaliwanag ko sa inyo, o nasabi ko na sa inyo mga kapatid, yung patungkol sa mga collection. Amen? Tuloy tayo dito sa sinasabi niya mga kapatid na sa verse 2, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store. So sabi dito mga kapatid na lahat daw po tayo ay kinakailangan makipag-participate. Amen? So anong department ka? Saan ka bilong? Na department? Kinakailangan meron kang mailalagay para doon. Kasi mahirap naman, darating ang araw, nangangailangan ka, may pangangailangan ka, at gusto mo humugot doon, wala ka namang naibibigay para doon. So mahihiya ka tuloy na magsabi na may pundo naman doon bakit hindi ako nabigyan? Hindi ka nga naglalagay, paano ka may bibigyan? Diba? Parang ganong senaryo mga kapatid. So, ang pagbibigay po natin sa mga collection o sa mga departmental mga kapatid, ay hindi naman po yon para kay pastor. Hello? Hindi po yung para kay pastor. Para po sa ating lahat. Lagi natin tatandaan mga kapatid, kasi minsan yung iba, at huwag naman din kayo matakot na magtanong kung may pundo ba ang department ninyo. Kasi bukas yung listahan natin dyan mga kapatid, makikita nyo kung merong laman o wala. Kaya kung walang laman, isa lang ibig sabihin nun, hindi ka nagbibigay doon. Pero pag may nagbibigay ka doon at walang laman, ayun na, magkakaroon na tayo ng discussion. Di ba? Ginas na ni Pastor. Pero hindi ko gagawin yan mga kapatid. Hindi ko gagawin yan kasi nga ako nga mismo kahit naglalagay talaga ako sa lahat ng department. Nilalagyan ko yan. Kahit hindi ako bilong sa young people, nilalagyan ko yan. Kahit hindi ako bilong sa... Siyempre, tatay ako di ba? Siyempre, meron talaga ako nilalagay sa tatay mga kapatid. At weekly talaga ako naglalagay ng pera sa pundo ng mga tatay. Ang hindi ko lang nalalagyan mga kapatid, punto ng mga nanay kasi hindi naman ako nanay. Siyang people mga kapatid ay nilalagyan-lagyan ko na lang din. At maging sa Sunday School, sa World Vision, naglalagay talaga ako sa mga part na yan mga kapatid. Aminin ko sa inyo, sa nanay lang ako hindi nakakapaglagay. No? Kaya sabi ko kay Mrs. ay magpaka-faithful siya doon, maglagay siya. No? Para mayroong pundo ang mga nanay. So tignan nyo maigi mga kapatid. Sa mga ganitong part, biblical po siya. Kasi meron akong nakausap mga kapatid, ano daw ang biblical na sasalo sa napakarami nating giving. Hello? Sabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi naman kinakailangan na tinatawag dito, hindi naman kinakailangan na punduhan mo lahat yun. Kung saan ka lang talaga bilong. Diba? Pero kung gusto mong lagyan lahat yon dahil tinatouch ka ng Panginoon, why not? Hindi naman masama Kasi pinapakita mo yung pag-ibig mo. Pero kung ang gusto mong lagyan lang ay love offering, tapos yung department mo, okay lang naman din yon. Kasi ikaw din na magbe-benefits doon someday. Hello? Nakukuha niyo ba ibig ko sabihin mga kapatid? Gaya niya mga kapatid, pagdating ng Sunday School Department. Hello? Nakatikim ba kayo sa mga Sunday School dyan? Nung gawain ng mga children, di ba meron kayong natanggap? Ay meron free sa inyo noon? Meron akong i-pre na pre? Naalala niyo ba sino kayo dumalo noon yung gawain ng mga children? Di ba libre yung pamasahe niyo? Sinagot ko, di ba? Sinagot ang church yun, hindi po ako. Di ba?
Bakit? Dahil meron pong pundo ang Sunday School. Kaya na libre kayo ng pamasahe. Ang hindi lang libre, yung pangkain nyo ata. No? Hindi ko ata na ano. Tapos yung iba doon, parang nasagot na rin ata yung registration ng mga children. Sagot ba noon? Hindi ko na maalala, pero parang ganun yung mga kapatid. Nasagot yung registration nila at pamasahe ng mga dumalo na Sunday School teacher. Kasi nga, may pundo. Pero kung walang pundo yun, KKB talaga. Kaya kung titignan nyo maigi mga kapatid, sa part na yon, yun lang po ang pwede kong maitulong sa inyo na nagsasacrifice na nagtuturo ng mga Sunday School. Yun pa lang po ang pwedeng maitulong ng church. Kasi ganun pa lang naman ang pundo natin. Pero kung malaki na, mga kapatid, edi mas maganda pa ang maitutulong nito. So, ini-encourage ko kayo magpaka-faithful mga kapatid sa magbibigay dahil lalong-lalo na sa inyo na nagagamit, magbe-benefits talaga kayo. Kayong mga nagbibigay, magbe-benefits kayo. Lalong-lalo na sa department po ninyo. Kaya ni-encourage ko kayo na lagyan ninyo ang inyong department. So sa others, ang department naman natin mga nilagay ko na may nakasulat doon na others. Pag nakita ko mga kapatid yung pangalan mo, o nakita ng secretary natin yung pangalan mo, na ang pangalan nung nagbigay sa others ay nanay, automatically yung others mo mapupunta doon sa department ng nanay. Diba doon sa ating offering card, mga kapatid, nandun po nakasulat may others. Kaya kung children naman po mga kapatid naglagay ng others niya, automatically, mapupunta po yon sa pundo ng Sunday School. O kaya sa children. Kasi ang Sunday School natin mga kapatid, dalawa lang naman pinupuntahan ng pera na yun eh. It's either sa mga Xerox natin mga kapatid, at sa gawain ng mga Sunday School. Doon lang naman pupunta mga kapatid. Wala na may ibang pupuntahan yun eh. Kasi yung Sunday School natin mga kapatid, sabihin ko sa inyo, pinakamagasto po sa lahat yan. Kasi nandyan po yung Xerox, nandyan po yung mga pa-candy. Minsan mga kapatid, lalong-lalo na nung marami pa yung mga children natin nung mga kapatid. Pero kung walang pundo yung Sunday School, talagang bubunot ako ng bulsa. Kasi nga, yan ang buhay ng Sunday School. Mga kapatid. Pinakaano talaga rito, pinakamagasto talaga Sunday School. Pinakamatipid sa lahat mga kapatid, tatay. O, pinakamatipid sa lahat, wala kasi gaanong gasusan sa gawain ng tatay. Sa nanay kasi marami kasi kayong mga pakulo. Diba? Kaya kinakailangan nyo talaga magpundo dyan sa mga nanay. Kasi nakikita ko talaga pinakamaraming gawain nanay eh. Diba? Eh wala naman tayo young people, kaya wala naman akong makikita young people na papasok pa lang mga young people eh. Diba? Bakit nagiging maraming gawain ng mga nanay? Kasi po may may fellowship cottage kayo at may hilig po kayo sa kwentuhan, mga nanay. Kinakailangan magkaroon po kayo ng malalim na bonding. Kaya kung may pundo ang mga nanay, sabihin nyo lang sa akin, paalam nyo lang, Pastor, pwede bang humugot kami ng 1,000 sa pundo ng nanay? Eh titignan natin kung meron. Di ba? Eh paano kung ang pundo nyo lang ay 100 tapos 1,000 hihingin ninyo? Saan manggagaling yung 900? Di ba? Parang gano'n lang siya. Kaya tingnan din natin yung liability. No? Yung kababalin, di punduyo. Kung meron ba. So, gano'n lang yung mga kapatid. Kaya huwag naman kayong mahiya na magsabi sa akin, lalong-lalo na kung meron talaga. Pero kung sa'yo mismo, alam mo na walang pundo, mahiya ka nang humingi. No? Maya na tayo humingi, magsabi, Pastor, may pundo ba yung nanay? Eh, ikaw mismo hindi nagbibigay, paano magtatanong? Pero kung nagbibigay ka, naglalagay ka talaga doon, huwag ka mahiya. Pastor, may pundo ba ang nanay? Eh, sabihin ko naman sa'yo talaga totoo. Kasi nga, may black and white record tayo mga kapatid. Naka-record lahat ang giving natin. At itinatago ko rin mga kapatid yung mga maliliit na papel na yon na sinusulatan nyo. Nakatago rin yun. Hello? Kasi nga, gusto ko maging transparent sa inyo. Gaya na sinabi ko nung nakaraan mga kapatid, kung gusto nyong tignan ang record book natin sa giving, you are free. Para tignan ito. Magsabi ka lang sa akin. Libre mong tignan. Pero make sure na may giving ka doon. Kasi kung titignan mo at wala kang giving, para silipin lang yung mga giving ng iba, ay hindi pwede yon. Diba? Kasi meron ganun eh. Tignan ko nga kung may giving si ganito. Diba?
Hindi ko papahintulutan yun mga kapatid. Kasi sisilipin mo lang pala yung giving nung katabi mo. Dapat, ang giving natin ay hindi po tayo babase doon sa katabi natin. Ang giving natin mga kapatid ay babase tayo sa puso natin. Hello? Maliwanag po ba mga kapatid? So yun po yun mga kapatid. At sabi rito mga kapatid na upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store. So, every first day of the week. Tanong sa inyo mga kapatid, ano bang unang araw ng isang linggo? Ano yung kapitong araw? Sabado. So, in a week, meron tayong 7 day. So, kung Sabado ang ikapitong araw, ibig sabihin ang unang araw ay linggo. First day of the week. Napakaliwanag po rito mga kapatid na sinasabi rito, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store. So, saan yung store natin mga kapatid? Dito po mismo. Kung babasahin natin ng Malakay chapter 3 verse 10 mga kapatid, sabi doon mga kapatid, sino ang kakakot mga kapatid? Malakay chapter 3 verse 10. Wala hindi. Malaki. Malakay. Malachi. Bring! Sabi doon mga kapatid, di ba? Bring! Into the storehouse mga kapatid. Bring ye all the tithes into the storehouse. So, store. Tinutukoy ko dito mga kapatid, dito po sa ating place of worship. Kaya dito tayo nag-gather tayo dito ng first day of the week, unang araw sa isang linggo mga kapatid, at every gathered natin mga kapatid ay kinakailangan po ibigay natin yung nararapat. Diba? At hindi ko na sinasabi sa inyo, wala naman tayong ano dito mga kapatid eh. Wala naman tayong nilalagay na pledge. No? Hindi po tayo nagpe-pledge. Hindi pa po tayo dumating sa part na yan. Kasi nga, mga kapatid, mas gusto ko talaga yung hindi kayo napipilitan kung ilan. Mas maganda mga kapatid yung bukal sa inyong puso. Lumampay, hello, dingdanda, pakinggan nyo ako. Sa totoo lang po, may pledge po talaga tayo ng every month sa bawat departmental. At alam niyo na ba kung anong pledge ninyo mga nanay? Yung HOR po ninyo, pledge po yun. Yung isang ganitong bigas, isang dakot, araw-araw. Tapos, every first Sunday binibigay. Yun po yung pledge po ninyo eh. Mga nanay, yung HOR. May ano ko lang, may dugtong ko lang dito. Yun po ang pledge po ninyo mga nanay. At kami mga tatay, mga kapatid, sa akin, nililevel ko po doon yung sarili ko. Sa mga tatay naman, yun po ang ginagawa ko. Na kung gaano karami din yung ginagawa ng nanay, ganoon din po ang ginagawa ko na tatay. So, sa iba po mga kapatid, dahil hindi, pabago-bago naman daw yung price ng bigas, kaya ginawa nilang pera. At ang ginawa nila dito mga kapatid, 50 pesos a week. In 1 month, 200 pesos sa isang buwan. Tama ba? Pero minsan naman mayroon daw 5 Sunday. Kaya ginawa nila mga kapatid, nag-close na lang po sila sa 200 a month. Kaya ginagawa nila 50 a week. Kaya ginawa ko naman din mga kapatid, 50 a week din po ako. Sineshare ko lang ito para maunawaan po ninyo mga kapatid kung bakit yun sa others ko, lagi ko nilalagay yung 50. So yun po yun mga kapatid. Pledge ko na rin po yun sa aking bilang pakikipagpantay ko sa HOR. Hello? Pero yun, napupunta yun sa fund ng mga tatay. At sa mga young people naman po mga kapatid, wala naman tayong young people pa sa ngayon, pero sa mga young people, meron din po sila. Hindi ko lang kung ilan. At pati sa children, meron din po. Noong Sunday school teacher pa ako mga kapatid,
nung hindi pa ako pastor, ang naalala ko ng mga kapatid na pledge sa mga children ay piso a week. Piso po sila per week. Hindi mo mahirap yun sa children eh. Di ba? Piso a week. Yun po yun dati. Hindi ko na po alam kung ilan po ngayon. So, sa mga ganyan, may mga pledge po yan, mga kapatid talaga. Pero dito sa atin, hindi ko pa po yan ipinoforce sa inyo. Pero ngayong narinig ninyo, nasa sa inyo na yan, kung gagawin nyo na. Pero sa akin, hindi ko pa po yan pinoforce. Dahil nga po bakit, nandito pa tayo sa estado ng pagpapalago. Amen ba? Nakukuha nyo yung ibig ko sabihin? Nandito pa tayo sa estado ng pagpapalago. Pero kung gusto mo talagang lumago, mga kapatid, sabi nga nila doon, magtanim na tayo. Gawin na natin ngayon. Gawin natin mga kapatid, huwag tayo matakot na mauubos yung ganito. Kasi mga kapatid, bakit po nila ito in-enforce? Dahil napatunayan na nila na effective siya talaga. Amen. At ano pang department na hindi ko nasabihan? Wala na, mga kapatid, yun lang. Sa mga tatay, nanay, young people, at sa mga Sunday school, at sa, wala namang pledge yan mga yan eh. Nasa willing na yun mga kapatid. Pero sa ating mga kapatid, mas maganda yung willing. At saka na natin sundan yung pledge kung talagang hinihipo na tayo ng Panginoon. Pero kung ngayon, hinihipo ka ng Panginoon, why not? Di ba? At least, nagagawa natin yung kalooban ng Panginoon sa ating buhay. As God had prospered him, that there be no gatherings when I come. So sabi dito mga kapatid, magbigay tayo yung sa ating collection mga kapatid, according sa ating din pagpapala. Hello? Kaya sinasabi ko kanina mga kapatid, hindi ko pa kayo ipoforce. Hindi ko kayo ipoforce. Kasi nga, sinabi rin dito mga kapatid na as God had prospered him, kung gaano ka pinagpala ng Panginoon. Doon sa mga collection natin mga kapatid ng first day of the week mga kapatid, o kaya every Sunday na lang, sa every Sunday natin mga kung gaano ka lang pinagpala ng Panginoon. Hello? Kaya minsan mga kapatid, yung pledge po ay hindi po na tawag dito, hindi pa po siya na-apply dito. Kasi nga, yung pledge, pinagpala ka man o hindi, ibibigay mo yun eh. Di ba? Kasi nga pledge mo yun, pangako mo na yun. Pero sa ating mga hindi pa po natin yun i-implement. Pero nasa sayo na yun, kung gusto mo na mag-pledge para sa Panginoon, kayo na mag-uusap ng Diyos dyan. Sa part na yan. Pero sa akin, sinasabi ko sa inyo, according pa lang ito sa ating pagpapala. Sa akin mga kapatid, ginagawa ko na yung pledge na 50-50 dahil nandun ako sa estado mga kapatid. Pero sa inyo, kung gusto nyo subukan yung estado na yon, subukan nyo na. Di ba? Kasi nga, para sa atin naman din ito. Makakatulong din sa atin doon. Gaya ng sinabi ko kanina mga kapatid, the more na nagkakaroon ng pundo doon sa department mo, mismo, ikaw din ang mabe-benefits nito someday. Kasi nga, naka-indicate na yun sa department mo eh. Kung nanay ka, naka-indicate na yun doon. Hindi na yun pwede mapunta sa ibang department. Pag tatay ka naman, naka-indicate na yun doon. Hindi na yun mapupunta sa ibang department. Sa young people, sa mga children, ganun din po. Sa Sunday School, sa World Mission, ganun din po. Naka-indicate na siya doon. Hindi na siya lilipat sa iba pa. Maliban na lang, kung magkakaroon tayo ng pagkakaisa, na sabihin natin, hiramin muna natin yung nandoon, o kaya kukuha tayo doon ng pangsupusok sa mga ibang bayarin. Parang gano'n mga kapatid. Yun na yung tinatawag natin na emergency cases. Pag sa emergency cases, mga kapatid, pwede yun. No, pero dapat mapag-uusapan muna. Amen. Kunwari, bibili tayo ng lupa para sa church. Maraming pundo yung every department. At pag naipon natin lahat ng department na yon, ay kumpleto ng pambili ng lupa. Pagpatayo ng church, pwede yun. Napag-uusapan natin. Pwede ba na ganun, doon muna natin ilagay yung mga pera natin?
Pwede yun mga kapatid sa ganung part. Amen. At tuloy tayo mga kapatid. So according sa yung tinatawag na pagpapala. Amen ba? So pinagpapala na ba tayo ng Panginoon mga kapatid? Ha? O pagpapalain pa lang? Pagpapalain pa lang. So, umpisa na natin magtanim mga kapatid. Hindi ko lang sinasabi sa inyo na gawin na natin instantly yung ginagawa ng iba. Kasi tayo mga kapatid, pioneering stage pa lang man tayo. Diba? Hindi pa talaga natin kayang sabayan yung mga matatagal na. Diba? Kaya ito mga kapatid, hindi naman tayo nakikipagkompetisyon. Wala tayo sa competition mga kapatid. Nasa ano pa rin tayo desire ng puso. Huwag tayo makipag-competition. Kasi nga, hindi tayo mananalo. Pero, kung ikaw naman ay sumusunod dun sa kalooban ng Panginoon, panalong-panalo tayo. Amen ba? So sabi dito mga kapatid, Paul said, the first day of the week, which teaches us that we should give systematically. So meron tayong sistemang susundin. Every Sunday, meron tayong pagbibigay. Not just whatever we feel like it. Hindi yung gusto lang ba natin o hindi yung nararamdaman mong gusto mo lang ba. Paul said, let every one of you lay by him in store. So lahat daw tayo mga kinakailangan makipag-participate mga kapatid. As God had prospered him, would speak of giving in proportion to what we earn. Those giving to God should be systematic, personal, and according to what we earn. This portion of Scripture speak of an offering. However, it is interesting to note that the three principles incorporate in the offering are the same as choose given by God for the tithe. The tithe is something given in a systematic way. It is personal and it is in proportion to what one earns. It seems that Paul based what he called an offering to the principle of the tithe. In fact, this offering could well have been a tithe. So, sabi nito mga kapatid, lagi pa rin natin tatandaan na iba talaga yung tithe sa offering. At parehas po sila na systematically, personal, at nagdedepende sa pagpapala natin. Amen ba? Yung tithes mga kapatid ay 10% ng iyong pagpapala. Di ba? Kaya kung gaano kalaki yung tithes mo mga kapatid, ibig sabihin, yun po yung 10% na kinita mo. At yung kung gaano man siya lumalaki o lumiliit, nagdedepende yon kung ilan yung pumapasok sa'yo. Amen ba? Hindi naman pwede na 1,000 ang tithes mo nung first Sunday, i-straight mo na yun 1,000 hanggang last Sunday. Puro tago 1,000 na. Ang kinita mo lang naman nung first Sunday ay 10,000, second Sunday ay 5,000. Lugi ka na doon, di ba? Nagiging 20% ng tithes mo. Tapos pagdating ng third Sunday, kumita ka ng 50,000. Tapos sa last Sunday, kumita ka ng 100,000. Hindi na siya nakaka-according doon sa kita mo. Kaya, hindi po gano'n ang tinatawag doon mga kapatid. So, ilan yung 10% po doon? May panahon na magtatides ka talaga ng malaki, may panahon din na magtatides ka ng maliit. Kasi nga, nagdedepende yon sa iyong kita. Ganon din po sa ating giving. Mga kapatid, sa ating love offering, sa ating church offering, sa ating departmental offering mga kapatid,
nagdedepende pa rin yon sa kita mo. Hello? Meron nga nagsabi kanina mga kapatid na walang-wala siya, wala ka talaga may bibigay. Kasi wala kang kita. Di ba? Bakit mo pipilitin magbigay, wala ka namang kita. Di ba? Pero pag may kita ka, doon ka magbigay talaga. Pero kung wala, mga kapatid, wala ka talaga bibigay kasi wala ka. Diba? So, ganun po yung may panahon po talaga na makakapagbigay tayo ng malaki. May panahon din talaga na hindi tayo makakapagbigay. Kasi nga, walang-wala. Amen ba? Lalo na yung mga sumasahod mga kapatid ng kinsenas katapusan. Hindi naman linggo-linggo may tithes yan. Diba? Kinsenas katapusan din siya. Parang ganun siya mga kapatid. Parang ganun siya naka-flow. Hindi mo talaga may gagarantiya na linggo-linggo mayroon ka may bibigay. Kasi nga sabi dito, it depends to your blessing o sa na-earn mo, sa kinikita mo, sa nagiging income mo. Nakadepende yun sa income mo. Amen ba? So may tanong po ba mga kapatid?